langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang kaniyang mga apostol na magpagaling at magpalayas ng demonyo sa ngalan niya. Ang misyong inatang sa kanila ay tanda na ang gawain ng Diyos ay dapat nasasalamin sa pamamagitan ng paglilingkod ng taus-puso, mapagkumbaba at mapagmahal. Muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Nung mga araw na yon, mula sa Rephidim, nagpatuloy ang mga anak na Israel sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay. Kayo'y aking kinupkop. Kung susundin niyo ako at hindi kayo sisira sa pakipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran, siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nung tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hintil, ni sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Iyamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na tinawag ni Jesus Nazareno ang kaniyang 12 apostol at binigyan sila ng kapangyarihan upang palayasin ang mga masasamang espiritu at pagalingin ang mga may sakit at karamdaman. Kung inyo pong mapapansin, simple lamang ang pinagmulan ng mga apostol. Hindi sila mga hari, hindi mga prinsipe, o hindi mayayaman sa lipunan. Masasabi nating sila ay mga ordinaryong tao. Bagamat simple ang kanilang pinagmulan, pinili at tinawag sila ni Jesus Nazareno. Ibig sabihin, hindi sa kanila nagmula ang kusang paglilingkod. Ang pagpili ay mula sa Diyos. Ang pagtawag mula kay Kristo. At ang pagsang-ayon o pagtugon ay mula sa tao. Kung inyong mapapansin sa ating ebanghelyo, wala naman sa mga apostol ang nag-volunteer o nagpresenta ng kanilang sarili upang makasama sa misyon at gawain ni Jesus Nazareno. Hindi rin sila pinilit ng Panginoon. Kaya nga, sinasabi natin, ang pakikiisa sa misyon ni Jesus Nazareno ay daan at paanyaya tungo sa kabanalan. Ang mga apostol, inanyayahan ni Jesus Nazareno
upang sila ay mahubog sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral at lubusang pagsunod sa kautusan ng kanilang guro. Dito, mapapansin din natin na ang misyon ay galing sa Diyos. Sa Kanya nagmumula ang mga gawaing pangkaligtasan at hindi sa tao. Tayo ay tinatawag na nakikibahagi lamang sa gawaing pangkaligtasan ng Diyos. Ang misyon po ay bumubukal at umaagos sa puso ng Diyos. Noong likhain ng Diyos ang sanlibutan, wala pang mga tao. Taglay na niya ang pagiging misyonerong Diyos. Hindi pa tayo nagmimisyon. Ang Diyos nagmimisyon na. Kaya dalawang mahahalagang salita para sa ating pagninilay sa araw na ito. Una, pagtugon. Kaya po tayo nandirito sa mga oras na ito dahil tayong lahat inanyayahan ng Panginoon. Tayo ay pinili ng Diyos dahil mahal niya tayo. At ang pagpunta natin dito sa sandaling ito, sa mga oras na ito, ay ating pagtugon lamang sa paanyaya ng Diyos. Ang debosyon ay isang paraan ng pagtugon. Lahat tayo tinatawag. Lahat tayo inanyayahan. Subalit, hindi lahat ng tao tumugon ng buong puso. Kaya mapapalad tayo dahil tayo ay tumutugon sa mapagmahal na paanyaya ng Diyos. At alam natin na mapapalad ang ibig sabihin pinagpala. Ang Diyos sa mga sandaling ito nagbubuhos ng mga pagpapala at grasyang siksik, liglig at umaapaw, lalong-lalo na sa kaniyang mga tapat na lingkod. At alam natin na walang taong tumutugon na pinabayaan ng Diyos. Ikalawa, pagmimisyon. Naitanong nyo na po ba sa inyong mga sarili kung ano ba ang tunay na misyon ninyo sa mundong ito? Tayong lahat, hindi lang basta tinawag, hindi lang basta tumugon, binigyan pa tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang magmisyon, upang ipamalita sa buong mundo ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan at ang panawagan ng pagbabalik loob. Yan ay bahagi sa ating mga tungkulin at gampanin. Minsan maitatanong mo sa iyong sarili, Father, paano po ako magmimisyon? Tindera lang po ako. Father, isang labandera lang ako. Isang construction worker. Mangingisda o magsasaka. Tandaan po ninyo mga kapatid at mga kadiboto, mga ordinaryong tao ang hinirang ni Jesus Nazareno upang maging kaniyang mga apostol. Kaya't wag na wag mong pagdududahan ang iyong sarili. Anumang katayuan at estado ng iyong buhay, mahalaga ka sa Panginoon. Pwede kanyang maging instrumento ng kaniyang awa at pagmamahal. Basta ang mahalaga, tutugon ka, ibibigay mo ang iyong sarili, at maglalaan ka ng oras at panahon upang makinig at upang magmisyon. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging ganap at buhay ang kaniyang kaharian dito sa mundo, ang kaniyang paghaharing puno ng pag-ibig, kapayapaan at galak. Sa bawat panalangin ang itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging tagapagpahayag at saksi ang simbahan sa mabuting balitang hatid ni Kristo na siyang bukal ng pag-ibig at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pinuno ng simbahan at bansa kung ang kanilang mga adhikain ay malayo pa sa kaganapan. Patuloy nawa silang manalig sa iyo, O Diyos, at magtiwala sa tulong ng kawang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tumugon nawa ang mga mabubuting kabataan na tinawag sa bukasyon ng pagpaparit, pagiging relihiyoso at relihiyosa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Salubungin mo, Ama, 10 ng iyong mga anghel at iyong banal, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kaibigan natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo upang patuloy naming mapaglingkuran ang bawat isa ng taus-puso, may pagpapakumbaba at dalisay na pagmamahal tulad ng anak mong si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Pagsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po ito agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Sa ating pag-aalay ng mga panalangin at sakripisyo para sa mga naging biktima at nasira ng lindol sa Sarangani, magkakaroon po tayo ng second collection na ipantutulong natin sa mga naging biktima at pinsala ng nasabing lindol. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Inaanyayahan din po ang lahat na nagnanais maging bahagi ng isang Marian pilgrimage sa Portugal, Spain, France at Italy sa darating na October 20 hanggang November 4, 2026. Ang Marian pilgrimage na ito sa Europa ay pangungunahan po ng ating rektor at kura paroko na si Reverend Father Ramon Jade Licuanan. Kabilang po sa mga banal at makasaysayang pook na bibisitahin ay ang Vatican City, kung saan magkakaroon ng pagkakataong masilayan ang ating Santo Papa sa St. Peter's Basilica. Sa Italy po, kabilang ang St. Padre Pio Sanctuary, St. Francis of Assisi Basilica, Sanctuary ng First Eucharistic Miracle Salesiano, at ang tanyag na Leaning Tower of Pisa. Sa Spain, kung saan matatagpuan ang Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona, at sa Madrid, ang capital city ng Spain. Sa France naman po, ang mahimalang Sanctuary of Our Lady of Lourdes na pinagpakitaan ng mahal na Birhen kay Saint Bernadette. At sa Portugal, ang Shrine of Our Lady of Fatima na kung saan nagpakita ang mahal na ina, at sa Lisbon, ang capital city ng Portugal. Para po sa iba pang detalye at reservation, maaari pong makipag-ugnayan sa Travel Specialist Ventures sa numerong 0954-264-2997 o 0961-765-8995 mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Inaanyayahan din po ang lahat sa ating pagsisimula ng ating Misa Nobenaryo para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula sa June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula naman po ng pagdarasal ng nobina ay sa ganap na 11:30 ng umaga. Sa June 24, Miyerkules, ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng sa linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali, na pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam din po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol at prosesyon ay gaganapin pagkatapos ng 3 p.m. Mass na iikot sa paligid ng ating simbahan. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito sa ating kapistahan. Pinaalalahanan naman po ang lahat ng nagsisimba na pagkatapos ng misa, ang pagpabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan po ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan
sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen, panyo at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.